Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Employment o unemployment. Isa sa mga ito sa mga pinakamalaki at pinakamahalagang dapat pagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan. Medyo mahaba-habang panahon na din kasi na halos bawat taon ay padami ng padami sa ating mga kababayan ang nakasama sa tinatawag na unemployed o walang trabaho. Di kaya naman hanap buhay. Ngunit hindi naman angkop sa kabayanan o kahusayan ng taong iyon. Nasaan ang sisi at kanino ang sisi? Sa sektor sa edukasyon, siya nagtitrain sa ating mga future workers, sektor kaya ng business, gaano nga bang kahirap maging unemployed? At ano ang pagkakaiba ng mga employed sa unemployed? Ano nga ba ang unemployment? Ano nga ba ang sanhi nito? Samahan niyo ako sa aking paglalakbay upang lutasin ang sanhi ng unemployment. Sa bawat problema sa ekonomiya, nandirito lang ako upang pag-usapan at maliwanagan ang problema. Dahil ako ang ekonomista. Base sa kasaysayan, mula 1994 hanggang 2012, umani na 9.14% na average at nakamit ang pinakamataas sa unemployment rate noong Marso 2000 na umabot ng 13.9%. Sinusukat nito ang bilang ng mga taong aktibong naghahanap ng trabaho bilang porsyento ng labor force. Sa aming paglalakbay, nakasalubong ko si Ate Apple na hindi pinalad na magkaroon ng trabaho. May trabaho po ba kayo? Wala. Ano po epekto ng kawalan ng trabaho sa pamilya niyo? Kulang sa financial. Kung sakaling may trabaho po kayo, ano sa tingin niyo yun? Magtitinda. Tindera, vendor. Ng ano po? Mga merienda. Pit po yun yung napili niyo. Madami pa naman pong trabaho na... Dati na kasi ako nagtrabaho. Nawala lang akong trabaho. Ano po yung natapos yung pag-aaral po? Undergrad ako ng college. Anong course po? Comsec. Ano po yung pangarap niyo nung nag-aaral pa po kayo? Maging teacher sana. Public po, private? Public. Kinder, nursery. Ayos lang po ba sa inyo kahit hindi kayo nagtatrabaho? Hindi. Kailangan kong tulungan yung asawa ko dapat. Dapat kong tulungan yung asawa ko kasi kailangan pareho kami para pareho din yung gastos namin sa bahay na pag may bibili kami gusto namin o kami babayaran kami. May ginawa na po ba kayong step para makawa kayo ng trabaho? Oo, nag-self-employed na ako. Nagtitinda na ako ngayon dito sa amin ng mga merienda nga. Yun. Pagkano po kinikita nyo average? Sa isang araw na nakaka-200. Nang paalis na ako, naisip-isip kong ikumpara ang dinaranas ni Ate Apple sa isang businesswoman. At dito natin makita ang hirap ng isang unemployed na tao sa isang businesswoman. Bakit po pet shop yung napili niyo? Well, actually, hindi ako pet lover before. No? So, pet shop kasi, iyan ang profession ng asawa ko, si Doc Bernard. Siya ang ating resident veterinarian.
So, I am a registered nurse, so very malayo compare mo doon sa business ko ngayon. But, nagtrabaho naman ako, ginamit ko naman yung profession ko as a nurse. Abroad muna ako, and then, college nurse ako sa isang international college. And then after that, 2004, I decided na mag-stop na, nag-resign ako, kasi nakita ko dumadami na yung kliyente ni Doc Bernard. So, from there on, nag-umpisa at nag-isip na kami na mag-tie up, mag-combine na lang. Po kayo sa progress ng company niyo. Of course. Kasi syempre, nag-start kami sa maliit, and then ngayon, malaki na. You know, nag-start kami, 2 lang ang tao namin. Meron kami isang groomer, meron kami isang cashier. Nung nag-put up ako ng branch, 2 uli ang hinayo. So, naging 4. Nag-put up uli ako ng branch, nag-hire uli ako. And you know how many employees I have already na? We have already 30 plus employees. So, 4 na branches na yan. Isang BL Giginto, yung pinaka-main natin. BL Malolos, Graceland. BL Baliwag, and then BL Robinsons. Malaki po ba yung natutunan ng trabaho niya sa pamilya niyo? Malaki. Kung sa malaki. Actually, yung business, ang mag-run ng business hindi biro. No? So, kung sa business, iisipin mo lahat iyan, pumasok sa'yo, pera mo. Tapos gagastusin mo lang ng sige-sige. Kaya doon nagda-down yung business. No? Sa akin, kaya one of the technique na kaya siguro nag-progress yung business namin kasi hindi ko iniisip na pera ko to. Pera to ng kumpanya, hiniram namin. Kaya napaprogress mo siya. Dapat ganun. Masasabi po ba kayo sa mga may planong pumasok sa business? Oo, marami. Dapat pag-isipan. Hindi biro ang pumasok sa business. Unang-una, limbawa kayo, kung mga businessman kayo, kung mga business management kayo, student, no? Kung gusto niyo mag-put up ng business, kailangan isipin niyo kung ano yung line na business ang kukunin niyo. Like for example, ako, napakalayo. Nurse ako, pero bakit ang business ko is pet shop? No? So siguro, iyon yung destiny ko. Or, pwedeng kung saan kayo masaya, kung saan yung masaya kayo gawin, masaya kayo sa trabaho na to, doon kayo. And then, good luck sa inyo kasi at least salamat napili niyo ako sa na-interview, sana makatulong sa inyo. Basta, ang inaano ko lang sa inyo, ang may papayo ko lang sa inyo ha, tamang mag-aral lang kayo. Pusin nyo yan hanggang college, hanggang sa makapagtrabaho kayo. No? Ang buhay, hindi basta nakagraduate lang. Ang buhay, diskarte. Okay? Pag may diskarte ka sa buhay, makukuha mo yung gusto mo. Yung success na gusto mo, makukuha mo yan. Basta may diskarte ka at determinasyon sa buhay. Wala na. Kasi iba, ayaw magtrabaho. Mayayaman na, may pera na. Tulad namin, wala kami pera. Mahirap lang kami. Kailangan namin magsikap. Iba naman kasi, meron namang working student Kaya tawag Kaya hindi sila kayang sustinta ng kanilang magulang. Kasi gusto nila mag-aral, nagpupursige silang magtrabaho, extra income. Para sa mga project, allowance sila sa panggastusin. Ganun yun. Kayo, pag kayo mayayaman, siyempre, kahit na magloko sila, may pangpaaral yung mga magulang nila. Maraming pera Walang problema kahit na humingi sila ng mga project. Pero unemployment naman. Yung, walang trabaho. Siyempre, walang trabaho, mga tamad naman yun Diba? Tamad magtrabaho, ayaw magtrabaho. Kahit ang gusto lang, tambay, gano'n lang. Kaya gusto lang, masarap yung tambay, maasa lang, gano'n. Kasi
syempre, sila may naasahan, kaya gano'n. Gano'n lang. Employments, depende na rin sa'yo kasi kung talagang prosecutor ka, kahit naman high school graduate ka or undergraduate ka, napakaraming opportunity ng trabaho. Hindi mo naman, kailangan mo lang tiyaga. At porsigido lang, hindi mo naman kailangan mataas sa level ng pinag-aralan. Kaya, sanay naman ang unemployment. Iba kasi mga kumpanya, ang tataas ng qualities sa mga reference na hinahanap nila. Unlike sa mga company ng group, ng hospital, gusto nila puro 4 years, 5 years graduate. So, paano naman yung mga undergraduate, paano yung mga hindi nakatapos? Karamihan, financially problem, di ba? So, yun lang masasabi ko. Pero yung, siguro sa atin naman, wala namang choosy na trabaho. Wala nang mapili, basta kailangan ng tiyaga. Saka dapat tutukan ng gobyerno yan. Ayon sa aming researcher, Brian Baltasar at Adrian De Jesus, may aming nakaraniwang sanhi ang unemployment. Una, oversupply ng labor force sa pangkaraniwang propesyon. Pangalawa, pagbagsak sa board exam. Pangatlo, kawalan ng kakayahan upang magkapagtrabaho o tanggapin ang oportunidad. Pang-apat, kawalan ng kaalaman kung paano mag-apply. Pang-lima, diskriminasyon at questionable job requirements. At pang-anim, overpopulation. Ngayon, alam na natin gano'ng kamiserable ang buhay ng isang taong unemployed. Alam na rin natin ay sabihin ng unemployment at kung ano-ano ang sanhi ng mga ito. Para sa mga batang hindi nag-aaral dyan ng mabuti, better watch out. Sabi nga kasi ni Dr. Gonzales, ang buhay hindi lang basta makagraduate. Ang buhay ay diskarte. Para sa inyong mga katanungan, pwede nyo bisitahin ang facebook.com/iconomista o kaya naman sa Twitter @icon_nomics. Muli, ako ang Iconomista.